Good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao, sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscribers dito sa aking channel YouTube Kaliyaw Kasabong TV. Nandito naman ako sa umaga na ito ngayon sa isa ka parte ng lagay ng manok ko, magpakita na magsampung purido sa inyo tungkol sa mga pamaraan kung paano tayo makabawi sa ating ginagastos sa feeds na binibili natin o vitamin o gamot sa ating mga alagang mga manok. Kasabong ito muna bago ang lahat, ipakilala ko sa inyo. Ito siya ang winner ko na uli. Pinakita ko na sa inyo uli. O kumpleto ng balahibo. Ito siya ang nanalo ko sa San Juan Cockpit mismo noong ni-entry ko. Ito siya. Dito sa pag-alaga ng manok. Totoo ko itong sa totoong buhay kong ginagawa ko sa pag-alaga ng manok ko. Kaya tumagal ako dito sa industry sa pag-alaga ng manok ko at saka sa paglaban-laban. Kasi obligado din ako nga nag-out din nagbinta ako. Bukod na nag-entry ako naglaban-laban sa manok na mga palahi ko, nag-out nagbinta din ako. Kasi sa dyan lang ng pamaraan na makapagbinta ako, unti-unti ko rin mababawi ang aking ginagastos sa kanila sa maintenance nila sa pagkain pang araw-araw at sa vitamin. Kasi hindi tayo patagal dito sa pag-alaga ng manok kapag hindi natin gagawin yan. Kasi padaming na tayo ng manok, hindi naman lahat araw-araw nanalo tayo pag maglaban tayo, at saka hindi naman araw-araw talaga din naglalaban tayo. Sa isang buwan, minsan lingguhan lang naglalaban tayo ng manok kung may budget tayong pamasta. Pero doon sa pagbibinta natin ng manok, kung marami na ang palahi natin, sigurado na bawing-bawi na tayo. Sigurado na tayong panalo na kung ibibenta natin ang manok. Kasi kung ilalaban natin yan sa palaran yan, kasi maaaring tayong manalo, maaaring din tayong matalo. Pero kung ang manok ko na ibenta natin, sigurado na panalo na tayo doon. Kahit panalo lang tayo o konti sa isang kamanok kung maibenta natin. Kasi ginagastusan din natin yan. Pero hindi naman tayo lugi doon. Sigurado tayo may kinikita naman tayo kunti kung pagbinta tayo. Kasi iyan ang ginagawa ko. Kung makapagbinta ako, iyan din ang binibili ko ng mga sako-sako, vitamins na pagkain ng manok. Malaki ding bagay, malaking tulong kung magbinta tayo. Kahit sa mga malaking farms pala, sa malaking breeders, kahit magtanong tayo nung kayo sa mga kaibigan nyo, kung may kaibigan kayo na magmanok, mga nagbibigay sa probinsya nyo. Kasi ako, ang dami kong kaibigan mga breeders na umi-entry din sa ibig sa dairy. Nag-ano nga din sila, naglalabas din ng manok, nag-out, nagbinta din yan sila. Parang doon nababawi ang lahat na mga ginagastos nila, pasweldo sa mga buhay, sa mga trabador nag-alaga ng mga manok. Kasi doon sa malaking farm, may mga tauhan sila. Dito sa ating mga backyard breeders, tayo lang, tulad ko, ako lang nag-alaga ng mga manok ko mismo. Pero ang sa akin, tutok na tutok ako, pati sa mga itlog. Kabisado ko talaga yun, kung ali ama, ali ina, minamarkingan ko kagad dahil ako mismo ang nagmay-ari. Hindi ko kaligtaan yan dahil ako mismo ang nagpursigi kung alin ang mga itlog na ipa-incubate ko nga ito ang gawin kong mga panglaro panglaban. Pero kung nagkasundo sa presyo, kahit yung piling-pili ko, binibigay ko rin yan. Siyempre sigurado na pira na panalo na tayo doon kahit kunti pa lang. Ganon ang dapat gawin yung mga baguhan pa lang. Yan ang mga ma-advise ko sa inyo. Kung medyo dami-dami nagkunti ang inyong mga alaga. Kasi kung dumami na ang ating mga alagang manok, pinaka-importante diyan sa kusakon ang binibili ng kilo-kilo. Tulad ko, hindi na pwede nga kilo-kilo ang mga manok ko sa kusakon na kailangan mag-out, magbinta din ako. Paminsan-minsan, di naman palagi. Kasi tulad nito, may panalo na ito, hindi ko na pwede ito na i-opera na po. Mayroon nang nag-offer sa akin ito, maganda ang presyo sana, panalo na sana ko. Kahit kunti man lang sa offer na presyo sa akin, pero hindi ko ibigay talaga ito dahil nanghinayang ako. Dahil siyempre
hindi niya ako ipinapahiya, pinanalo niya ang laban. Tapos ganun-ganun lang ibibigay ko sa kanya na hindi naman lahat na minamanok natin na nagbigay, nag-uwig swerte tayo sa araw na yun. Ang totoo na yun. Kaya hindi ko ito pakawalan. Ang pinakawalaan ko dito, ang ina-out ko, pinalabas ko yun, mga wala pang panalo. Pero itong mga manok ko, mga tawagin natin winner na, subok na, hindi ko na talaga to ibibigay kahit upiran pa ako ng maganda nga presyo. Yan ang maliwanag na pinalaala ko lagi sa aking mga manonood, sa aking mga subscribers, sa aking mga followers, sa aking mga viewers na nagpakatuo lang ako. Ang manok ko nga tulad dito, nagdaan ng panalo, hindi ko na pwede ito na maibigay kahit sino may kursunada, kasi ang ibibigay ko talaga sa totoo lang yung wala pang mga panalo. Hindi ako nagbigay ng manok na nailaban ko na nananalo na sa aking kamay. Ako pa mismong nagbibitaw nito. Yan lang, sana mayroon kayong mapulot mo ito ng mabaguhan pa lang tungkol sa kaalaman ko sa pag-alagad manok. Sana mayroon akong naitulong sa inyo na makakuha kayong kunting idea na pangdagdag din sa kaalaman nyo sa pag-alaga ng manok. Parang tumagal tayo dito sa industriya din sa pag-alaga-anay ng manok na ginagamit nating panglaro, panglaban, na ginagawa nating libangan, kasiyahan lang. So, yan lang po.